Tinutukan raw ng baril ang isang babae ng mga armadong lalaki sa Barangay Tigom sa Buruanga, Aklan. Mag-9 na po yun, pauwi na po ako sa amon nga ginaulian sa babaw. Kagabi? Opo, kagabi po. Ay nga, agi ako sa signalan, makitibalita man ako sa kung mga unga. Nga sir, nagpungkuan niya ako sa kubo, may kubo mamaytaw dyan sa may signalan. Nga may nang mga tawo na nga nag-aalagi. So nabigla ako, pagtanaw ko, mga armado sanda. Pero ang nauna dito na sir, ang taga Udiman sa amon, Tigom, nga naka-jacket imamangihod. Pero kilala na akong sir. Bali pito po sanda. So nga ang una po sir, bali anom nung nauna, ang panglas po, pang pito, nang nakatabon ang mukha na. Tang pagtabon po ng iyahon, ay nang nagring bala akong silp nagtunog. Nagtanaw mo sir, siguro pag ano na naging kasa lagi pag tubang na nasa ako, naging kasa na ng baril. So nakulbaan ako sir dahil kasataran lo ni, doon na lumupok bigla. Wala kinambay, mana? Wala gid po ako sir, dahil nang naano lang ako, natulala lang talaga ako. Nga nang nakita mo rin baril ba? Opo, mahaba po. Mahaba po. Uwasan na kinambay? Wala sila? Wala naman po, pero yung huli po, bali tatlong di pa yung layo nila. Nakatingin po sa akin, saka nakatutok na po yung baril. Pinikit ko na lang po yung mata ko. Sabi ko, Diyos ko po. Sabi ko, ngayon, sabi ko, paano lang si tatay, mga anak ko, saan sila kukuha? Kasi ako lang po kasi ang nagano sa tatay ko eh. Ngayon po, nung nadilat na yung mata ko, paalis na yung mama, papunta na po doon sa direksyon kung saan sila nakatira. Pilagi mo lang tutukit pa rin? Isa lang po, sir. Sa bilog lang? Opo. Pero pitong bilog sa Opo, sir. Pero pito nga rin may mga baril? Opo, may mga baril po sila lahat. Ano ito sila? Bakit kayo magkabaril? Hindi po namin kilala, parang mga guns po. Kasi hindi namin kilala sila sir eh. Yung kilala lang namin doon, kilala ko lang talaga dalawa lang katao talaga. Opo. May baril din sila? Opo, may baril po. Mahaba ang mga baril po sila, mahaba pong baril nila. Sino ka? Tagabi, naghayag yung cellphone, no? Waman ikaw ging pagag, waman ikaw ginalin. So, posible, basi kinubaan man sa dagi mo bagay, basi kung kalaban. Sige pero nakakasapo kasi, biglang, basi ko maglupok po bala, basi ko naisip nanda ako kalaban. Oo, abi na nakalaban, kaya ging kasa full preparation man nanda. Kaya nakibot man sanda. Opo. Ay kung paghayag siguro cellphone, basi naisip nanda, kalaban. Pwede man, ginabidyohan, pwede man kalaban. Hindi man po yung naghayag, bali nagtunog lang bala. Tunog bala. Opo, nagtunog lang imaw, Hayag ba lugar, mayag? Mahayag po, may iwag man. May iwag man. Pero yung gabi na naman tuloy ka sa guwa ko yun. Pauli pa lang ako, ma'am. Pauli ako alis trabaho. Mag-9 pa lang man. Sige, halin naman pa ulit ka pa. Nagtralim po sa obra. Ano ang mga susok, ma'am? Naka sanda, ma'am? Nang parang army sanda? Formang army. Opo. At saka naka pa sila, kompleto may mga pa sila sapatos. Si punong barangay nung Ang presensya ng mga armed group ay kinumpirma ng kanilang barangay captain sa isang press conference. Kap, paki-istorya, paki-confirm ko na matuod din man nga may mga armadong tao nga iya na kita sa imong barangay. May nga agaho no sa inyo tanan. Actually ang mga armed men nga naka-uniform camouflage halin sa sitio Bungan-Bungan pagtuya sa barangay sitio Pareno aglumiko doon sa balay ni lapit balay ni ex-kapitan doon ay mga armado. Isa sa amon nga ng constituent gen tutukan it baril. Kaso lang wala kami. Sa pagkatanggap raw ng report ni Barangay Kapitan Magsipok ay agad siyang tumawag ng mga pulis. Isa sa mga suspect ang kanilang itinuro sa mga responding mga pulis. Inimbitahan raw ito ng mga pulis pero kalaunan ay pinakawalan ito dahil sa kakulangan ng mga sapat na ebidensya. Ay daywa ka guns baligons may baril mga dalabay. Hay tama-tama nga nagtawag kami pulis patrol mula sa may tupad eskwela nga ron nagwa si Antonio agsambilog nga hindi namon ma-identified again turo namon sa pulis again dakop imaw again pamangkot interrogate so doyon ang amon nga sitwasyon di sa barangay again dala namon sa police station but unfortunately ang amon nga nayang ebidensya is insufficient evidence.
Ayon kay Police Captain Christian Jan Nalangan, nakatanggap nga sila ng tawag kagabi, mga alas 9:45, kung saan may mga armado raw kalalakihan doon sa lugar. Isa ka grupo nga mga armado sa Barangay Tigom. Sa pagkatanggap nga raw ng impormasyon ay agad raw na rumisponde sa lugar ang mga pulis. Upon receipt of the information, ay nag-adto ito ro ato nga mga kapulisan. No? So pag-abot ito, nag-conduct kita ng hot pursuit operation for the possible identification and warrant their arrest if needed. Ngunit sa kanilang pagresponde, wala raw silang naabutan ng mga armadong lalaki sa lugar. No, so while conducting thorough investigation, no, at the middle of their investigation, sa kasagsagan nga raw ng pag-iimbestiga, may dalawang lalaki na lumabas sa isang iskinita at ito raw ang itinuro ng mga saksi. Agad naman raw na inimbitahan ito ng mga kapulisan para sa investigasyon. Naghambal tarutanan, no, nga mga pumuyo ito nga daya tama nga daywang nga lalaki hay kay bahan, no, it nang mga pito nga to nga ginaaligar nga mga armado, no. So right away hay ginakostra it nang aton nga mga kapulisan, no, ginkapkapan, but there was no recovered weapon from their possession, control and custody, no. So wakit nabuol nga armas. Kinapkapan ng mga kapulisan ang dalawang sinasabing suspect, pero wala raw baril na nakuha sa mga ito. Pagdating raw sa police station, 8 mga saksi ang lumitaw at itinuturo nga ang dalawang suspect na kasama sa 7 raw ng mga armadong kalalakihan. May nagatuhaw nga 8 nga mga testigo, no. Actually ginbuan lagi naton dait ng affidavit, no, complainant and witnesses, no, gin-prepare naton do mga necessary pertinent inquest documents, no, nga kunta inog inquest naton in the morning of May 11, 2025, Sunday. Nakahanda na raw sana ang pag-file ng case sa piskalya. Pero ayon kay Police Captain Nalangan, nang tumawag siya sa piskalya, sinabihan raw siya na hindi sapat ang ebidensya. And upon assessment, no, itaton nga duty inquest fiscal, no, insufficient evidence and not proper for inquest. Okay. Nagpangayo makita karait ng legal advice also from the other nasa legal professions, no, and other prosecutors as well, no. The same doing no andang assessment regarding this case. So ro advice kamon hay magkala pa it ng more and solid evidence.